mga Villars, no? Akala nila kikita sila ng limpak-limpak na kwarta. Now, ang ano ko naman is bakit kailangan talaga ng ABS-CBN na makisayaw? Ay, kapit sa patalim. Parang mas gusto to kaysa sa Popeyes. Miss Chicha is waking up. ABS-CBN somehow has maintained that stature. Tinanong ko sa kanya, may multo ba rito? Oy mga kuya-kuy, this is Kuya Mike, ang kuya nyo sa America, and this is for the kuya-kuy list. So balik naman tayo sa ating kotse, a little busy, really busy. We'll just have to do this here in my car while driving. And pag-uusapan natin ay tungkol sa news. Yes, TV Patrol. Drive muna tayo. Okay mga kuya-kuy, again, this is Kuya Mike, and this is for the kuya-kuy list. Alright, so nakikita nyo na dyan sa ilalim yung ating mga paninda. Ang The Kuya-Kuy Life, and may want to click that at pupunta yan sa website, sa Shopify account ko. Ayan may ukay-ukay shirts pa dyan. Tignan nyo po yan. So that will be very interesting sa mga kababayan natin here in the United States. May want to take a look at that. Tapos meron pa tayong core memory shirts sa mga batang Maynila, batang QC, lalo na mga dito sa taga-Amerika. May want to take a look at that. Tapos syempre kung sa taga-LA kayo, tapos may batang New York pa, no? So iba't ibang parte ng Amerika, iba-ibang parte ng Pilipinas, at even yung mga schools, no? Kung taga Lasal po kayo, taga UP Diliman, taga Ateneo kayo, sa mga graduates at sa mga doon nag-aral, di ba? May want to take a look at that. Kung sightseeing kayo dyan sa ating The Kuya-Kuy Life and The Kinder Life. It's a 2-in-1 lifestyle store. Any case, ang pag-uusapan natin ay news. Yung nagdaang news malungkot dahil nga yung sa pangyayari, in a way, at least nakalaban, talagang lumaban. Itong si Sean Dominguez, tangka sa kanya, you just don't kiss anyone, maling-mali yun. So that is an attempt actually, at least sexual assault. Good enough, alam mo talagang panlaban talaga ang mga video cameras. Every time kung pwede nyong dalhin yung mga video cameras ninyo or yung mga cellphones ninyo and then take that video, kasi talagang because of this electronic device, yung ating mga cellphones, ang daming pangyayari na nakukunan natin because of that. Sa social media, talagang naipapakita yung mga abuso. Diyan din ang galing yung sa Black Lives Matter, kung naalala nyo po, dahil kinunan yung isang namatay in the hands or in the custody ng mga police. So that cellphone, lalo na yung pagkuha ng video, is really a powerful tool na makahanap ng hustisya and obviously for evidence. It's good na nakunan yun ni Sean Dominguez. And more than that, I'm hoping she is now okay, and I'm hoping even by next week, makabalik na si Sean Dominguez sa It's Showtime. Talagang i-encourage si Sean Dominguez na makabalik. Please don't discourage her na makabalik. May mga iba para bang may victim shaming pa. Nung nagsasabi, tipo kasi, yan, ganyang manamit si Sean. No, that's not good. That's not a reason. That's not a reason at all to have such crime, no, against women. But ang pag-uusapan ko talaga right now is yung pagbabalik ng TV Patrol. Yung pagbabalik ng TV Patrol sa Channel 2. Of course, that frequency na kung saan ang Channel 2, doon sa mukhang naunsyame na network, mga Villars, no? Akala nila kikita sila ng limpak-limpak na kwarta because of that frequency. Kung wala ka namang software, wala ka namang shows na maayos na ipalalabas, talagang
windang pa rin yan. Now, ang ano ko naman is bakit kailangan talaga ng ABS-CBN na makisayaw sa pasayaw. If that is true, so far kasi may mga may mga PR na news na nagpapakita na talagang mangyayari nga ito. Obviously, ang TV Patrol hindi mo naman pwede magpalabas sa TV5. May sariling news show ang TV5 and of course GMA. So kumbaga talagang napilitan ang ABS-CBN at yung TV Patrol just to be there sa kanilang The Filipino Channel, tama ba yun? So Kapamilya Channel. So I guess talagang kapit sa patalim. I don't know if magsta-start na ang mga shows ng ABS-CBN dito sa channel na gawa ng mga bilyar. Nakasuklam, nakasuka, at ABS-CBN, if this really happens, talagang has to be the content provider ng news ng AMBS channel. Of all people, I'm not happy as it is. But then, I also kinda understand the whole situation. Hindi ko maalam kung maganda naman ang reception talaga ng AMBS sa buong Pilipinas or even dyan sa Metro Manila. Baka naman yung analog pa yung mga yan. Hindi nakuha yung mga digital frequency. Pero ito lang, masakit sa loob. Kapit sa patalim, ika nga, itong ginagawa ng ABS-CBN. And I hope this does not really continue na magkre-create pa ng mga shows. Because of that, ang mangyayari talaga niyan, yung ABS-CBN magbibigay ng glow sa mga bilyar. Okay? Somehow, it will come to that, just like yung pagbigay ng glow din sa GMA. And kailangan ng mga bilyar ang glow na yon para sa pagkapanalo or sinasabing magiging pagtakbo ni Camille Villar, yung isang anak ni Manny Villar at saka ni Cynthia Villar bilang senador na papalit sa nanay niya na si Cynthia Villar. Kumbaga, graduate na naman. Nakakatawa naman. Si Mark Villar nandun na rin. Ano ba ito? Parang pamilya na lang talaga ang nandyan sa Senado. Kawawa naman kayo, Pilipinas. Naku. Pero yun nga, kahit paano, magbibigay ng glow sa brand ng AMBS na yan at saka glow sa political ambitions or kagustuhan ng mga Villar. Right, so this is it. In the meantime, matyaga natin kung ano mga pangyayari dyan sa pagpasok ng TV Patrol sa AMBS. Again, po si Kuya Mike of the Kuyakoy List. Please subscribe po sa ating channel and then hit on that notification bell and then give it a like. Check niyo po yung ating, yung ating website na sa Shopify. Check niyo yung mga merchandise natin. May want also to go to my Facebook account na The Kuyakoy List. Hanggang sa muli.